Oy, Pilipinas! Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga ka-coffee na nakantabay po sa atin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Yung mga gustong sumabutahe sa administrasyon na ito ni PBBM, nabaliktad. Karma is real, ka-coffee ha. Kala nyo magtatagumpay kayo ha. Sa administrasyon na ito ni PBBM, may isang batas, very important law, na napakikinabangan na natin ngayon. Nakita ninyo, ka-coffee, yung isang pamimigay po ng mga relief dyan po sa mga residente ng Tondo ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga makarel, diba? Hindi hamon yan. Kasi magpapasko at magbabagong taon, hindi hamon yung ipinamahagi ng ating presidente, kundi makarel. At alam mo ang masaklap dito? Para sa mga nanabutahe sa gobyerno, economic sabotage ito eh. Akala nila, maisa nila yung gobyerno, sila yung naisahan ng gobyerno. Yung mga produkto nila na imbis kikita sila, napunta sa mga kababayan natin. Naging libre tuloy yung mga produkto na yan. And thank you dahil sa batas na yan, under the administration of PBBM, na isa batas ito, ka-coffee, at nasampulan na agad itong mga nananabutahe sa Marcos administration, gustong ibagsak ang ekonomiya at gusto nila, sila lang ang yumaman, sila lang ang magpakasasa. Ayan o, headline sa mga pahayagan, ka-coffee. Seized mackerel is first case under Agricultural Economic Sabotage Act. Maganda yan, masampulan eh. Kasi itong mga negosyante na yan, gusto nila, sila lang yumaman. Sasamantalahin, hindi magbabayad ng tamang buwis, ipupuslit dito sa Pilipinas para malaki ang kita nila. Namihasa kasi sila dyan eh. At naisa batas ito, itong Sabotage Act na to, ayan, sa pool sila dyan. Nabaliktad sila dyan. O di ba? Kung ikaw yan, kung ikaw yung nabutahe sa gobyerno, makikita mo yung mga produkto mo, supposedly ibebenta mo yan, napunta sa mga residente ng Tondo. Siyempre sasama loob mo. Karma is real. Lumabang kayo ng patas kasi dyan. Kung makikita nyo yung ating presidente sa litrato na yan, ka-coffee, ayan, kung makikita nyo ating presidente kasama po ang mga ilang opisyal at namahagi po sila ng makarel. Yan, a photo from the Bureau of Customs shows President Marcos inspecting the 178.5 million pesos worth of frozen mackerel. Grabe ha, ang laking halaga ng mackerel na ito ha. 178.5 million pesos na nasabat po yan ng Bureau of Customs. The government will have its first case of agricultural economic sabotage under Republic Act No. 12022 or the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act against smugglers of 178.5 million worth of frozen mackerel seized by the Bureau of Customs in October, President Marcos said yesterday. Natatandaan ninyo, ka-coffee, nung nagsisimula pa lang si PBBM, sabi ni PBBM, sabi ng mga bashers ni PBBM, si PBBM daw, wala daw naman napatutunayan. Di ba? Kasi kasabwat daw, yung mga smugglers, kasabwat daw nila yan, kaya hindi raw mapapanagot yan. O ano to ngayon? O, pahiya kayo ngayon. O, may nakinabang, mga residente ng Tondo, nakinabang sila dyan sa mga nakumpiskang frozen mackerel. Sabi nila, ligtas ba kayo niya? Baka may lason yan. Baka ikabahala pa natin yan. Huwag kayong mag-alala dahil nasuri muna yan, na-inspect muna yan bago ipakain sa publiko or bago ipamahagi sa publiko. Marcos made the declaration as he inspected 21 container vans of the confiscated shipment at the port area in Manila and later led the donation of the goods to poor residents in Tondo. Totoo yung mga residente. Yeah? Yung mga taga-Tondo dyan, yung nakatanggap, I understand, tagdal 2 kilo ata yan eh. Oh, makarel yan, ang sosyal. Di ba? Iwas ka muna sa sardinas, itong makarel. Baka ba ito yung mga makarel na canned goods? Ito, iba ito, hindi ito mga dilata, no? As I said, this is the first case under the new law of the Anti-Agricultural Sabotage Act. Non-bark law ito, ka-coffee. Itong polisiya na to, bagong batas yan at may nasampulan. Importante kasi yan may nasasampulan, hindi yung mga nakakalusot lang. Kasi kung nakakalusot lang yan, paulit-ulit na nakakalusot, syempre sasabihin itong mga nananabutahe, sige, ituloy lang natin yung kalakaran natin. Kasi hindi naman tayo napapanagot eh. Di ba? Hindi naman tayo nakukulong eh. O, wala na ba nangyayari sa atin? Tuloy-tuloy lang. Ayan, may nangyari na. O, malaking kawalan niya sa kita ninyo, 178. Hindi man siya nakulong, ka-coffee, pero malay mo eventually makulong. Pero malaking suntok yan sa kanilang pondo. Di ba? Kung itong mga smugglers na to, imagine mo,
natanggalan ka ng 178 million, malaking kawalan niya sa pondo mo. Ibig sabihin, yung sustainability ng operation mo, mababawasan. And posible din na mas matatakot ka na kasi ayaw mong mangyari yan. Kung magiging tapat lang, tuloy-tuloy na magiging tapat, yung mga kawani natin dyan sa Bureau of Customs, hindi yung pinapalusot Kasi ng mga previous administrations grabe pinapalusot kahit droga pinapalusot Wag lang palulusutin, maging tapat lang kanila sa kanilang tungkulin. Mahuhuli at mahuhuli itong mga smugglers na to. At tuwang-tuwa naman yung mga residente, mga mahihirap na residente na beneficiary nitong mga masasabat na mga illegal na produkto. Signed by Marcos last September 26, RA 12022 seeks to protect farmers, fisherfolk, and consumers by defining and penalizing crimes related to agricultural economic sabotage like smuggling, hoarding, profiteering, and cartel activities. Namayagpag kasi sila dyan For the longest time, hindi sila sinisilip dyan. Namayagpag sila dyan, pinaggagawa nila dyan. O yan, sa pool sila ngayon. Nasabat sila ngayon. In signing the measure, Marcos cited the staggering loss of more than 3 billion to agricultural smuggling in 2023 alone. Biruin mo napakalaking halaga for the longest time. Sa previous administrations, billions of pesos ang nawawala sa gobyerno dahil sa smuggling. Kung makukuha lang natin yan, kung makukolekta lang natin yung proper na buwis, na tax, na taripa, abay, mas marami-rami sanang programa ng gobyerno ang mapuponduhan. RA 12022 repealed RA 10845 or the Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Marcos had noted that smuggling, hoarding, profiteering, and cartel operations involving agricultural and fishery products would be classified as economic sabotage. Pananabutahe po sa gobyerno. Kinaklasify ito bilang pananabutahe sa gobyerno. Gustong ibagsak ang gobyerno, gustong ibagsak ang ekonomiya ng gobyerno. Problema ngayon, nabaliktad kayo. An unbailable offense, punishable by life imprisonment and fines of up to 5 times the value of goods involved. Maganda tong batas na ito Wala lang tayong update pa kung sino yung nakasuhan dyan o kung makukulong na yan o kung sino yung nag-penalty. Pero ang malinaw, yung distribution ng mga frozen mackerel sa mga residente po ng Tondo. Sa ilalim po ng RA 12022, the Court of Tax Appeals shall have exclusive jurisdiction over cases related to agricultural economic sabotage and shall have the authority to handle and decide on criminal proceedings. The frozen mackerel shipments, which came from China, were seized on September 28 and 29 at the Manila International Container Port. The shipment was intercepted by the BOC's intelligence and the MICP. Sana nga magtuloy-tuloy na ito kasi ito malaki ang ibig sabihin nito nagsisilbi itong banta sa mga future na mga smugglers, sa mga gusto pa magpasok dito. Actually, mga kababayan din natin yan yung mga consignee dito sa Pilipinas, mga kababayan din natin yan. Paalala ito sa kanila na huwag nyo nang gawin yan. Diba? Lumabang kayo ng patas. Pwede ka naman umasenso yung negosyo mo kung lalabang ka ng patas Diba? Kasi kung hindi ka lalaban ng patas, posible ito yung consequence. Makumpis ka yung produkto na yan. Imbes nakikita ka na, palala pa. Hindi ka pa kumita. Ang kumita, ang nakinabang, yung mga residente. Pinaghati-hatian nila yung produkto mo. Di ba? Masakit sa yan Sila ang nakinabang. Kaya sana, lumabang kayo ng patas dyan. Kasi pinapadali na naman yung proseso Makikita natin yung reform sa gobyerno. Pinapadali yung mga proseso. Kung magdinegosyo ka, mas madali yung proseso. Di ba? Para maging patas, maging fair yung playing field. Hindi yung manlalamang kayo dyan. Kasi kinasanayan nyo na yan For the longest years, lagi nyo nang ginagawa yan. Marcos distributed the confiscated fish to poor residents in Metro Manila on Saturday, even as he issued a stern warning against smugglers disrupting the supply chain. Pahiya kayo ngayon. Weak leader Weak leader yan si PBBM, hindi niya kaya yan. Noon kasi ang nangyayari, yung mga smuggled products, nakikita ninyo, sinisira lang, di ba? Maraming instances sinisira lang yan, binawasak yan kahit pagkain, sinisira lang. O ngayon, at least kahit papaano, napapakinabangan. Hindi na pupunta sa basura, kundi na pupunta sa mga residente. Maganda itong batas na ito at may mga nasasampulan. Our Christmas present is different. Instead of ham and lechon, we brought fish mackerel. So, this won't just be wasted. The President said during the distribution of confiscated mackerel,
dyan po sa Baseco Port area, dyan sa Tondo. 21 households mula sa barangay 649. Sino mga taga dyan? Sino yung malapit dyan sa barangay 649 sa Baseco, nakatanggap po ng goods through the Department of Social Welfare and Development. At bawat isang pamilya po ay nakatanggap ng 2 kilo ng mackerel. O pwede na. Di ba? 2 kilo yan. Pang ilang ulam nyo rin. Ulam mo sa tanghali. Ulam sa gabi kung may matira o ulam pa kinabukasan. Kasi marami-rami yung mackerel na yan eh. Marcos said BIFAR conducted laboratory tests assuring that the frozen mackerel are safe for human consumption. Siyempre, yun ang pangamba ng tao, no? Safe ba yan? Baka naman makasama sa atin yan, di ba? Baka malason tayo dyan. Siyempre, hindi naman gagawin ng gobyerno yan na ipapahamak kayo sa ipapakain nila sa inyo. Yung mga nakumpis ka mga produkto, dadaan naman sa mga pagsusurian bago isa publiko, i-distribute sa masa yan. Expect that when we have an incident like this, the first thing we think about is how to use these confiscated goods. Sometimes it is not just food. There are agricultural products, the president said. O, tama. Para yung mga smugglers, yung mga nananabutahe, sige, magpasok pa kayo na magpasok. At pag nahuli kayo, libre yan. Imbes na makinabang kayo dyan, malilibre yan. Sige pa, ipagpatuloy nyo lang yung ginagawa ninyo. Dahil kayo din ang kawawa dyan kung hindi kayo titigil. Anyway, congratulations. Of course, thank you sa administrasyon na ito. Uy, sabihin na naman si Coffee, sip-sip na naman sa administrasyon. Si Coffee, binayaran na naman ni BBM yan. Totoo naman eh. Ang ganda ng accomplishment na ito eh. Bakit hindi mo pupurihin? Dahil sa batas na yun may nasampulan. Dahil sa batas na yun may mga nakinabang na residente dito sa mga confiscated products na yan. Ayaw nyo ba i-discuss yan? Good news yan. Kaya dapat pinag-uusapan natin yan. O siya, sige. Anong komento nyo? I-comment ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section dyan sa baba, no? Para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook po at di pa po naka-follow sa ating Facebook page, pasayo na ka-coffee. Like and follow. Nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit nyo na rin yung notification icon para kayo din po i-updated sa ating mga bagong upload. Ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat ka-coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!